Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga creepy at amazing animals na makikita sa kuweba ng Pilipinas. Isa sa pinaka-exciting at masayang parte ng pagiging explorer ay ang tumuklas ng bagong kaalaman. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming explorer ang pinipiling maglakbay sa loob ng kuweba sa kabila ng peligroso at makipot nitong daan. Mayroon pang panganib sa kung anong nilalang ang naghihintay na madiskubre at sa kung anong halimaw ang matagal nang nagtatago sa kuweba. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong makapag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Lalo na kung mahilig ka sa animal-related content, marami ako niyan sa channel ko. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Para makilala ang mga bida sa ating listahan, tumungo tayo sa magandang isla ng Samar. Dito mo makikita ang Lamgu Gubingob Cave System o mas kilala sa tawag na Calbiga Cave. Ito ang tinaguriang pinakamalaki at pinakamalawak na cave system sa buong Pilipinas. Pangalawa din ito sa pinakamalaki sa buong Asya. Sa laki ng Calbiga Cave, naging tahanan ito ng iba't ibang uri ng kakaibang hayop. Sa kuwebang ito, malayang namumuhay ang milyong-milyong populasyon ng mga paniki. Kaya naman ang sahig ng kuweba ay puno ng guano o yung dumi o pupo ng mga paniki. Ang pupo ng mga paniki ay importanteng bahagi ng kuweba dahil pagkain ito ng mga insekto gaya ng ipis. Kaya naman ang kuwebang ito ay hitik sa populasyon ng nakakadiring ipis. Gayunpaman, okay lang yan dahil ang mga ipis ay nagiging pagkain ng mas malalaking predator gaya ng gagamba. Isa sa pinakamadalas makita dito ay ang mga huntsman spider. Katulad lang sila ng mga gagambang bahay or in this case, gagambang kuweba ang tawag sa kanila. Nagkalat ito sa buong kuweba ng Samar kaya kung takot ka sa gagamba, baka hindi ka magtagal sa kuwebang ito. Tahanan din ito ng mga Samar Cave Tarantula na dito mo lamang sa Calbiga Cave matatagpuan. Kahit nakakatakot ang itsura, maraming exotic pet collector ang dumadayo sa Calbiga Cave upang humuli ng mga cave tarantula. Kung sa tingin mo ang kuweba ay nakakatakot na lugar, hintayin mo ang pagsapit ng gabi at dito lalabas ang mas nakakatakot na nilalang. Dito ka makakakita ng mga alupihan na sa sobrang laki, merienda lang sa kanila ang mga paniki. Maski ang mga sawa ay nakikijamming din sa pamimingwit ng mga paniki. Ang loob ng Calbiga Cave ay malamig at mamasa-masa, kaya naman ito ang perfect breeding spot para sa mga reticulated python. Sa kuweba mo rin makikita ang ilan sa mga hayop na tila ba hinugot sa isang horror movie. Isa rito ay ang Scutigera na parabang inimport pa galing sa iyong bangungot. Meron itong 30 paa na mabisa nilang ginagamit upang mabilis na makatakbo at manakot ng mga taong duwag. Perhaps ang pinaka nakakatakot na sigurong nilalang sa kuweba ng Samar ay ang mga whip scorpion. Isa itong uri ng arachnid na walang taglay na lason. May lason man ito o wala, siguradong hihimatayin ako pag lumapit sa akin ang hayop na to. Sa dami ng nakakatakot na hayop sa kuweba, nakakatuwang isipin na marami pa ring matatapang na turista na bumibisita dito. Ang mga siyentipiko ay patuloy pa rin sa pagtuklas ng mga bagong nilalang na parabang gusto pa nilang dagdagan ang listahan ng mga nakakatakot na hayop. Kung papasok tayo sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng kuweba, dito natin makikilala ang mga troglobites. Ang mga troglobites ay ang tawag sa mga nilalang na nakapag-adapt mamuhay sa loob ng kuweba. In short, 100% cave dwellers. Isang halimbawa nito ay ang mga summer cave fish. Nakapag-adapt na itong mabuhay sa loob ng kuweba na may mababang oxygen level. Dahil sa sobrang dilim, ang mga summer cave fish ay may mata ngunit wala namang paningin. Ito ay dahil sa wala namang liwanag na umaabot sa loob ng kuweba kaya wala nang pakinabang ang kanilang mata. Sa halip, ginagamit ng mga cave fish ang kanilang sensory organs na tinatawag na neuromast upang makapag-navigate sa kanilang dinadaanan.
O di ba? Ang dilim. Ganyan ang nararamdaman ng mga cave fish sa tuwing lumalangoy sila sa madilim na kuweba. Dahil sa madilim ang loob ng Calbiga Cave, maraming hayop ang hindi na nag-aabala pang magpakulay ng katawan. Madalas sa mga troglobites ay kulay puti ang katawan gaya na lang ng cave snail at cave crayfish. Ang mga remipedes ay isang aquatic centipede na gaya ng cavefish, wala itong paningin at kulay puti ang katawan. Matapos nating masaksihan ang mga kakaibang hayop na makikita sa Calbiga Cave, malamang ay na-realize mo kung gaano ka-amazing ang mga cave animals ng Samar. Kung pupunta tayo sa Palawan, dito natin makikita ang isa sa pinakapatok na lugar sa mga turista. Ito ang Puerto Princesa Underground River. Kinilala ito bilang isa sa New 7 Wonders of Nature. Kahit sikat ang underground river, kakaunti lang ang nakakaalam na tahanan ito ng mga Palawan Swiftlet. Ang mga Palawan Swiftlets ay gumagawa ng pugad sa kuweba na may taas na 300 feet. Ang kanilang pugad ay mabusising kinukolekta dahil sa naibebenta ito sa mataas na presyo, ranging from 50,000 to 150,000 pesos per kilo. Wow ha! Ang mahal! Masarap daw kasi itong ihalo sa ilang Chinese cuisine gaya ng bird nest soup. Halos lahat na lang ay kinain ng tao dahil sino ba ang mag-aakala na pwede palang kainin ang pugad ng ibon? Ang Puerto Princesa Underground River ay naging hotspot na para sa mga extreme divers. Pero kung tulad mo akong may thalassophobia, siguradong bangungot sa'yo ang lugar na to. Ang sports kasi na cave diving ay isa sa pinakadelikadong water activity na pwede mong gawin kung gusto mong makipagpatintero kay kamatayan. Gayunpaman, marami pa ring mga diver ang willing magbuwis ng buhay para lang masilayan ang ganito ka-exciting na water activity. Para mas makilala pa natin ang iba pang amazing cave animals, kakailanganin natin pumunta sa ibang bansa at magsaliksik ng mga hayop na ngayon lang natin mapapanood. Sa bansang Thailand, dito makikita ang hindi pangkaraniwang isda. Ito ang mga waterfall climbing cave fish. Kakaiba ang isda na to dahil nabubuhay lamang sila sa kuweba na may umaagos na tubig. Nagagawa nilang kumapit sa bato gamit lamang ang kanilang microscopic hair sa kanilang palikpik. Sa bansang Slovenia, dito matatagpuan ang mga Olm salamander. Isa itong uri ng amphibian na 100% aquatic. Dahil sa mahaba nitong katawan at maliliit na paa, maraming lokal na residente ng Slovenia ang nag-aakalang anak daw ito ng dragon. Ang mga hayop gaya ng cavefish ng Thailand at Olm salamander ng Slovenia ay ilan lamang sa maraming klase ng troglobites na nakapag-adapt upang mabuhay sa madilim at malamig na lugar gaya ng kuweba. Madalas sa kanila ay walang mata at kulay puti ang balat. Kung sa tingin mo na lahat ng cave animals ay creepy at weird, dapat mong bisitahin ang New Zealand. Dito sa Waitomo Cave, masasaksihan ang makapigil hiningang display ng mga insekto na tinatawag na glowworm. Sa ganda ng kuwebang ito, dinadayo ito ng libu-libong turista. Hanip! Ang ganda no? Para kang nasa planeta ng Avatar. Oh, wow! Siguradong isasama ko to sa aking bucket list. Dito sa Africa, ang mga elepante ay natuto na ding mamuhay sa loob ng kuweba. Ang kuweba kasi ay sagana sa supply ng clay na paborito namang kainin ng mga elepante. Kailangan kasi nila ang clay para sa kanilang healthy digestion. Maski ang mga tao ay minsan na ring tumira sa loob ng kuweba. Maraming archaeological findings ang napatunayan na ang kuweba ay ang naging tahanan ng mga sinaunang tao. Dito sila namuhay upang makaiwas sa malakas na ulan, baha, at maski sa malaking hayop. Noong 2019, nadiskubre ng mga scientist ang fossil at bone record ng mga sinuunang tao sa kuweba ng Calao Cave, Tuguegarao. Tinawag itong Homo luzonensis at pinaniniwala ang namuhay sa kuweba 60,000 taon na ang nakalipas.
Sobrang mapanganib ang paglalakbay sa loob ng kuweba, ngunit hindi nito mapapantayan ang excitement sa mga bagong discoveries. Gaya ng deep sea, 5% pa lamang ng mga kuweba at underground tunnel ang nadidiskubre ng mga tao. Kaya who knows kung ano pa ang nilalang na pwede nating makita sa ilalim ng kuweba. Oo nga pala, konting shoutout lang muna. Hello kay Jacob Kiambao. Hello rin kay Jaden Genzo Beltran. What's up kina Jinri Gray Felizardo, Janus Lion at Zach Lion Doropan. At kina Jared, J-Red, Johnson, Zoe, Ian, Lucas at Zaik. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga hayop na matatagpuan naman sa Antarctica. Marami kayong matututunan rito kaya panoorin nyo ito. Sa video na to, malalaman mo ang iba't ibang hayop na namumuhay sa kontinente ng Antarctica. Ito ang pangatlo sa pinakamaliit na kontinente, ngunit pinakamalamig dahil sa nababalot ito ng yelo. Matatagpuan ang Antarctica sa pinakatimog ng ating planeta, kaya limitado lang ang init na tumatama rito galing sa ating araw. Tuwing winter season, ang temperatura rito ay umaabot ng negative 89 degrees Celsius. Sobrang lamig kaya hindi nakapagtataka na kakaunting hayop lang ang kayang tumagal sa extreme nitong klima. In fact, wala ngang ahas, butike at palaka na makikita sa Antarctica. Ang mga hayop rito ay mga aquatic creatures na piniling mamuhay sa dagat kesa mamuhay sa bundok ng yelo. Kung ano ang mga hayop na to, yan ang sabay-sabay nating aalamin. Pag sinabing Antarctica, malamang penguin ang unang hayop na papasok sa isip mo. Kung bibisita ka rito, sigurado na ang mga penguin ang unang ibon na iyong makikita. May 7 species ng penguin sa Antarctica, ngunit ang mga emperor penguin ang pinaka-espesyal dahil endemic at tanging dito mo lamang sila makikita. Sila rin ang tinatawag na largest penguin. Para makasurvive sa matinding taglamig o winter, ang mga penguin ay natutong bumuo ng grupo o huddle para labanan ang winter. Makikita sa video ang pagsisiksikan ng mga penguin para mapanatili ang init ng kanilang katawan. May shifting o salitan sa kung sino ang nasa gitna ng huddle para walang lamangan. Ang mga ibon naman gaya ng Adelie penguin ay may makapal na balahibo na pangontra sa lamig. Gaya ng sa video, makikita kung gaano kakapal ang balahibo ng mga Adelie penguin. Dahil sa adaptation ng mga penguin, sila ngayon ang ilan sa kakaunting ibon na kinayang mamuhay sa Antarctica. Siyempre, sa bawat environment, hindi mawawala ang mga predator. Diyan ngayon papasok ang mga leopard seal bilang tagakain ng mga penguin. Pinangalanan ito sunod sa mga leopard dahil sa kanilang spot sa katawan at sa husay nila bilang hunter. Paborito nilang kainin ang mga penguin na nagkalat sa buong karagatan. Ang hidwaan sa pagitan ng leopard seal at penguin ay nagsimula ilang libong taon na ang nakalipas. Ang isa pang siga na meron dito ay ang elephant seal. Kaya nitong tumimbang ng 3 tonelada, kaya naman sila ang hinirang bilang pinakamalaking seal sa kanilang pamilya. Kung tutuusin, importante sa mga elephant seal ang kanilang taba. Ito ang kanilang balat at ganito naman kakapal ang kanilang taba. Ang blubber o taba ng mga seal ay isang uri ng insulation fat na mabisa pangontra sa malamig na klima ng Antarctica. Mas makapal ang taba, mas malakas itong pangontra sa hypothermia. Yan ang kanilang sikreto para mabuhay sa nagyayelong tubig. Napaka-importante ng taba o blubber sa mga marine mammals, kaya maski ang mga dolphin at whales ay gumagamit nito. Ang isa sa gumagamit nito ay ang mga minke whale. Ito ang pinaka-common na species ng whale sa Antarctica. Madalas nilang suyurin ang karagatan, kakahanap ng makakain gaya ng isda at mga hipon. Masaya na sana ang buhay ng mga minke whale kung di lang dahil sa pagsulpot ng mga killer whale. Ang mga killer whale ay ang higanting predator na paboritong kumain ng minke whale. Grupo kung sila ay umatake, kaya wala nang kalaban-laban ang mga whale once na sila ang maging target.
Malakas, mabilis at ubod pa ng talino, ang mga killer whale ay ang apex predator ng Antarctica. Ibig sabihin, walang anumang hayop sa Antarctica ang kayang kumalaban sa mga killer whale. Hindi lang balyena ang nangingilabot sa mga killer whale. Paborito din kasi nilang targetin ang mga seal. Guys, sa video, mapapanood ang teamwork ng mga killer whale at kung paano nila pilit na pinapapunta ng tubig ang nagpapahingang seal sa lumulutang na yelo. Gumagawa sila ng alon upang tangayin ang kawawang seal. Ganito kalupit ang buhay ng mga hayop sa Antarctica. Matindi ang banggaan ng predator and prey sa kalaliman ng dagat, kaya hindi nakapagtataka na may mga hayop na mas piniling mamuhay sa himpapawid. Kamamanghaan mo ang mga wandering albatros dahil kaya nilang lumipad at manatili sa ere ng isang buwan non-stop at walang hintuan. Hindi sila dumadapos sa puno at natutulog din sila habang nalipad. Amazing, di ba? Lahat ng yan ay naging posible dahil sa lapad ng kanilang pakpak. Ang mga wandering albatros ng Antarctica ay hinirang bilang largest wingspan o ibon na may pinakamahabang pakpak sa lahat. May lapad ito na 12 talampakan. Kung bida ang mga albatros, ang mga giant petrel naman ang kontrabida. Matapang ang mga ibon na to at palaging gutom, kaya madalas sa kanila ay palaging naghahanap ng mabibiktima. Madalas nilang hulihin ang mahihinang penguin dahil easy target ito para sa kanila. Sa video, mapapanood kung paano sinugod ng giant petrel ang mga baby penguin. Pauwi na sana ang mga batang emperor penguin nang hinarang sila ng gutom na petrel. Bumuo ng circle ang mga baby penguin para labanan ang predator. Tumindig ang pinakamatapang na penguin para ipagtanggol ang kanyang mga kasama. Talaga namang kakahangaan mo ang tapang ng mga batang penguin. Maya-maya lang, to the rescue ang kanilang kapitbahay na Adelie penguin para itaboy ang giant petrel. Maliit lang ang mga Adelie penguin, ngunit takot rito ang mga giant petrel. Mabuti na lang at happy ending at ligtas na nakauwi ang mga penguin. Dahil sa nababalot ng yelo ang lupa ng Antarctica, kakaunting species lang ng insekto ang nakakasurvive dito. Ang mga Belgica antarctica ay ang tanging species ng insekto na makikita sa mainland. May sukat lang ito na 2 mm pero sila na agad ang pinakamalaking terrestrial animal ng Antarctica. Malawak at walang kabuhay-buhay ang disyerto ng Antarctica, pero kung pupunta tayo sa kalaliman ng dagat, malalaman mo na dito nagtatago ang 95% ng mga hayop. Ito ang napatunayan ng mga scientist matapos nilang abutin ang kalaliman ng Antarctica noong 2018 sa joint adventure ng BBC at Ocean X. Sa unang pagkakataon, nasilayan ng mga dalubhasa kung ano ba ang itsura sa sahig ng Antarctic Ocean. Ang lamig ng tubig rito ay negative 1.9 degrees Celsius. Ngayon, dito ka makakakita ng mga hayop na aakalain mong namumuhay pa noong panahon ng mga dinosaur. Kahit saang sulok ka tumingin, may nilalang na aakalain mong alien. May makikita kang sea spider, feather starfish, octopus, at isa na marahil sa pinaka-weird ay ang Death Star. Isa itong uri ng starfish na kumakain ng anumang hayop na mapapadikit sa kanyang galamay. Ang kanyang 50 galamay ay may madidikit na suction cup na humuhuli sa maliliit na isda at hipon. Dito rin mismo sa karagatan na diskubre ang tinatawag na Antarctic scale worm. Para itong monster sa isang sci-fi movie. Kung tutusin, wala itong dalang panganib sa mga tao at lumalaki lamang ng 5 sentimetro. Ang isa pang amazing creature na dito mo lang makikita ay ang mga ice fish. Sila ang tanging vertebrate na walang hemoglobin o red blood cells. Basically, halos wala silang dugo na dumadaloy sa kanilang katawan. Sagana sa oxygen ang dagat ng Antarctica kaya hitik ito sa living organism.
Parang nasa ibang planeta ang pakiramdam mo kung makakaabot ka sa ganitong lugar. Nakakatakot ang paligid kasi baka may sea monster, ngunit mas mangingibabaw pa rin ang pagkamangha. Ikaw, may tapang ka ba para sumama sa ganitong klase ng deep sea exploration? Let me know in the comment section. Para sa last video, mapapanood nyo naman ang mga hayop na matatagpuan sa Mount Everest. Magugustuhan nyo ang ating last video kaya enjoy the video. Thanks for watching. Pusa na kasing bangis ng leon, kalabaw na kasing balbo ng aso, at ibon na pinakamataas lumipad. Ilan lang yan sa mga hayop na matatagpuan sa Mount Everest. Sa mga hindi nakakaalam, ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa ating planeta. May taas ito na 29,000 feet. Halos 3 beses na mas mataas pa sa Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Isa lamang ang Mount Everest sa malawak na bulubundukin ng Himalayas. Yang nakikita mong mahabang naka-highlight, yan ang kahabaan ng Himalayas. Andito naman sa bandang Nepal nakapwesto ang Mount Everest. Kakaiba ang Mount Everest dahil sa paanan ng bundok na ito ay may makapal na halamanan at mga puno. Samantala ang tuktok naman nito ay nababalot sa makapal na yelo. Sobrang matarik naman ang dadaanan mo para lang makaakyat ng bundok. Dahil sa mapanganib ang tumawid sa bangin, ang mga hayop rito ay natutong magbalanse sa batuhan. Gaya na lamang ng baral na isang uri ng wild na tupa. Kahit napakatarik ng bangin, kayang-kaya itong tawirin ng mga baral. Mahusay itong magbalanse sa batuhan kaya hindi ito maaaksidenteng mahulog sa bangin. Ang mga baral ang isa sa pinakapangkaraniwang hayop na pwede mong maengkwentro sa Mount Everest. Sama-sama ang mga baral sa tuwing naglalakbay para mas nababantayan nila ang bawat isang miyembro ng pamilya. Sa mga panahon na matindi ang bagsak ng niebe, sama-sama pa rin ang mga baral sa paghahanap ng mga kain gaya ng bagong sibol na damo. Kailangan bantayan ng baral ang kanilang grupo dahil kung hindi sila mag-iingat, maaaring atakihin sila ng snow leopard. Ito kasi ang pinakamabangis na maninila ng Mount Everest. Gaya ng mga tupa, ang mga snow leopard ay veterano din sa pag-akyat ng bundok. Mahusay din itong bumalanse sa matarik na bangin at parabang hindi ito natatakot na mahulog. Tinawag itong snow leopard dahil sa balat nito na kulay puti na parabang nahahawig sa nagyayelong lupa. Importante sa snow leopard ang maging kakulay nito ang lupa para hindi sila madaling makita ng kanilang tinatarget. Kahit mabangis na hayop ang snow leopard, wala dapat ikatakot ang mga taong bumibisita ng Mount Everest. Ang mga snow leopard kasi ay mahiyain at mas takot pa sa mga tao kaya mas pinipili nito ang lumayo at magtago. Kahit delikado ang umakyat ng Mount Everest, marami pa ring mga tao ang naiingganyong lakbay nito. Kada taon, may 1,000 turista ang sumusubok na akyatin ito. Noong taong 2006, ang mountaineer na si Leo Oracion ang kinilala bilang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa tuktok ng Mount Everest. Pagkalipas lang ng 1 taon, ang mountaineer na si Karina Dayondon ang tinanghal bilang kauna-unahang Pilipina na nakaabot sa tuktok ng Mount Everest. Sa ngayon, 22 Pilipino pa lamang ang matagumpay na nakakumpleto sa misyong ito. Sa dami ng turista na bumibisita rito, merong isang hayop ang naging katuwang na ng mga tao. Ito ang mga yak. Isa itong uri ng baka na may mahabang sungay at mabalbo na katawan. Merong 2 uri ng yak, domesticated at wild. Ang mga wild yak ay pawang delikado kaya iniiwasan ito ng mga umaakyat ng bundok. Habang ang domesticated yak naman ay maamo sa tao kaya ginagamit ito bilang katulong sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Hindi kayang dumaan ng mga sasakyan sa bundok at ito ang trabaho ng mga yak. Sila ang nagpapasan sa mabigat na dalahin ng mga turista na nagbabalak umakyat ng Mount Everest. Sa madaling salita, ang mga yak ang kalabaw sa lugar na ito. Sa sobrang taas ng Mount Everest, maski ang eroplano ay nahihirapan dumaan sa taas nito.
Pero ibahin mo ang mga griffon vulture. Isa ito sa kakaunting uri ng ibon na kayang lumipad at lampasan ang pinakatuktok ng Mount Everest. Ang mga griffon vulture ay may kakayahang lumipad ng aabot sa 36,000 feet. Ibig sabihin, kaya nitong lumipad na kasing taas ng jet plane. Mahalaga ang papel ng mga vulture sa Mount Everest. Yan ay dahil sa sila ang kumakain sa mga nabubulok na karne na naiwang nakakalat sa paligid ng bundok. Maliban sa vulture, ang mga bar-headed goose ang isa pang ibon na namataang lumilipad sa tuktok ng Mount Everest. Mukha lang itong pangkaraniwang gansa. Gayunpaman, kabibiliban mo ang bar-headed goose dahil kahit isa lamang silang hamak na gansa, kaya nitong tawirin ang pinakamataas na bundok. Alam mo ba na pwedeng umabot sa minus 17 degrees Celsius ang temperatura sa Mount Everest? Hindi hamak na mas malamig ang Mount Everest kaysa sa temperatura ng freezer nyo sa refrigerator. Kaya naman nakakatawang isipin na kahit nagyayelo ang lugar na ito, kaya ritong mamuhay ng isang bubuwit. Sila ang Himalayan Pika. Kahit mukha itong daga, ang mga pika ay mas kamag-anak ng mga kuneho. Palagi itong nagtatago sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang tuwing may araw. Kapag maaliwalas ang panahon, namamasyal ito para mangolekta ng pagkain. Ilan sa mga kinukuha nitong pagkain ay ang mga bulaklak at dahon. Importante sa pika ang mag-impok ng pagkain dahil sa pagsapit ng matinding snow, meron siyang nakatagong pagkain. Hindi siya mahugutom dahil sa mga nakatago niyang pagkain. Ang pag-akyat ng Mount Everest ay hindi naging madali. Kung magsisimula kang maglakad sa paanan ng bundok, aabutin ka ng 1 buwan bago mo marating ang pinakataas. Maliban pa dyan, maraming pera ang kakailanganin mo sa ekspedisyon. Ayon kay Karina Dayundon, gumastos sila ng tig 1 milyong piso kada isang tao para lang makarating sa taas ng Mount Everest. Kahit magastos ang paglalakbay, sulit naman dahil sa ganda ng tanawin. Isa sa pinakamagandang maaari mong maengkwento rito ay ang makulay na Himalayan monal. Sa sobrang ganda ng ibon na ito, sila ang ginawang pambansang ibon ng bansang Nepal. Ginawa itong pambansang ibon dahil bukod sa napakaganda ng kulay, kaya din itong mabuhay sa pinakamalamig na bahagi ng Mount Everest. Kumakain ito ng maliliit na insekto at mga bagong sibol na damo. Hindi lahat ng tao ay pinahihintulutang umakyat ng Mount Everest. Tanging mga bihasa at nagsanay sa mountain climbing ang pinapayagang umakyat rito. Delikado kasi at pwede mong ikamatay pag naaksidente ka rito. Simula ng taong 1920, may 340 katao ang nasawi sa pag-akyat ng Mount Everest. Isa sa dahilan ng kanilang kamatayan ay hypothermia o sobrang lamig. Upang makaiwas sa matinding lamig, ang mga hayop rito ay nag-evolve ng may makapal na buhok. Gaya na lamang ng Himalayan tahr. Nababalot sila ng makapal na buhok upang panatiliing mainit ang kanilang katawan. Hindi rin naaaksidenteng madulas sa batuhan ang Himalayan tahr dahil pawang bihasa ito sa pagtuntong sa manipis na bato. Kahit espesyal ang mga hayop na tahr, nanganganib naman silang maubos. Ang mga Himalayan tahr kasi ay endangered species. May mga tao kasi na umaakyat ng Mount Everest para manghunting ng mga kawawang hayop. Ito na ata ang masamang epekto ng turismo sa lugar dahil marami ang naiingganyong sumali sa panghunting. Ang isa pang uri ng tupa na nanganganib ng maubos ay ang Himalayan goral. Gaya ng mga Himalayan tahr, ang mga goral ay eksperto rin sa pag-akyat. Kahit eksperto ito sa akyatan, maski sila ay peligrong maubos dahil sa mga hunter na pumupunteriya sa kanila. Sayang naman kung maubos ang kanilang populasyon dahil lang sa mga sakim na hunter. Dapat lang na protektahan ng mga tao ang lugar ng Mount Everest. Nakakapanghinayang kung tuluyang maubos ang mga hayop na dito mo lang matatagpuan. Gaya na lamang ng mga ibon at Tibetan snowcock na maghiliw na humihingi ng pagkain sa mga turista.
Ayon sa mga nakapunta na sa bundok na ito, madalas raw silang binibisita ng mga ibong snowcock. Nakakatuwang isipin na ang ganito kagandang ibon ay natutong makibagay sa pabago-bagong klima ng Mount Everest. Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!